Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sirah, insyaAllah, sa talakay na natin yung mga panahon ng pagtambay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gar Hira bago pa siya naging propeta. Wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam al-azla tarafan min tadbirillahi lahu. So yung madalas na pag-iisa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kagustuhan niya na mag-isa, ay naging bahagi ng paghahanda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyakuna inkita'uhu ala syawagilil ard wa dajjatil haya wa humumun nasi as-sagira allati tushaggilil hayat nuktatan nuhawwilil isti'dad lima yantadiruhu minal amril azim. So lahat nga ng ito ay paghahanda sa kanya na hindi na siya magpapahalaga masyado sa mundo, katulad ng kung paano ito pinahalagahan ng mga tao, na para bang ito ay magiging tuldok na lamang para sa kanya. At ito ay paraan upang maihanda siya sa malaking responsibilidad ng pagiging propeta. Fayastaidu lihamlil amana al-kubra wa tugayyiru wajhal ard. Na napakalaki ng pananagutan na ito na mababago ang takbo ng kasaysayan dahil sa pasanin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagkapropeta at pagkasugo. At actually, para mailagay sa konteksto kung gaano kabigat itong pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so para sa sino man halimbawa na namuhay ng matagal sa isang lugar, tapos pupunta ka sa mga tao at magpapakilala ka bilang propeta, hindi yun madaling matatanggap ni numan. Hindi yun madaling matatanggap ni numan. So halimbawa dito sa atin, meron ditong tao na naging pinakamabuti, pinakamabait, pinakamapagbigay. Hindi siya nakilala na nagsinungaling kahit kailan. Tapos bigla-bigla siya magpapakilalang propeta. Kahit tayo, baka isipin natin na baliw na to. So ang marami sa mga Quraysh, kumbaga naging genuine yung kanilang pagdududa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya ay kakaiba. Kakaiba si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kasi naniwala siya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre bago si Abu Bakar Siddiq, sinasabi ang nauna talaga nag-Muslim, si Khadija, ang naunang nag-Muslim. Tapos, ang sumunod, yung nanay ni Ibn Abbas, si Lubaba. Dalawa sila magkabarkada kasi yun. Kumbaga dalawa na yun. At si Ali bin Abi Talib, at ilang mga alipin. Siyempre kasama na doon si Zayd bin Haritha, na alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na later on inampon niya. Si Ali bin Abi Talib, actually pa lang siya, bata pa lang siya noon, pero yun nga, nasa edad na siya ng tamyiz. So tinatanggap siyempre yung pagmumuslim ni Ali bin Abi Talib sa panahon na yun, insyaAllah, at kinikilala na siyang Muslim sa panahon na yun. Fayastaidu al-haml al-amana al-kubra wa tagyir al-wajh al-ard wa ta'dilu khatt at-tarikh. Dabbarallahu lahu hadhihi al-azla qabla taklifihi bir-risala bi 3 sanawat. So itong pag-iisa na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpatuloy pa ito hanggang sa 3 taon matapos na siya ay maging propeta. 3 taon matapos siya maging propeta, siya ay nanatili na nag-iisa. Kumbaga, dun sa kanyang pananatili, dun sa kuweba
ng Gar Hira. Nanatili siya doon ng 3 taon. O maaari rin mga hulugan, iba pala yung nasabi dito. Dabbarallahu lahu hadhihi al-azla qabla taklifhi bi risala bi 3 sanawat. Hindi pala. Sinimulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 years bago siya maging propeta. Sinimulan niya yung kanyang pagtambay do sa Gar Hira. So ibig sabihin 37 years old pa lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumatambay na siya doon sa Gar Hira. At saka siya naging propeta. Yantaliku fi hadhihi al-azla syahran min az-zaman, nananatili siya rito ng ilang buwan sa bawat taon, maaruhil wujud at talika, wa yatadabbar ma wara'ul wujud min gibin maknun, hatta yuhino maw'idit ta'amul ma'ahadal gaib endama ya'dan Allah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniiwan niya ang lahat ng bagay kapag siya ay tumatambay doon, at bahagi nga ito nung paghahanda sa kanya ni Allah sa pagtanggap ng risala, ng mensahe. Hanggang sa dumating na nga, ito si Jibril alayhis salam. So dito sinasabi, yung sumunod na bahagi, Jibrilu yanzilu bilwahi. Walang matakamala lahu 40 sana, nang naging 40 years old na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahiya ra'sul kamal. So naniniwala ang mga Arabo ng, kumbaga sa edad na 40, ito na yung edad na yung tao ay nasa tinatawag na Ra'sul Kamal, na siya ay nasa totoong maturity na talaga sa edad na 40. May aya na nabanggit yung pagiging 40 years old at merong akwal yung mga ulama na sa edad na 40 ay marapat na inihahanda na ng tao yung kanyang sarili. Kung biyayaan man siya ni Allah na abot siya sa ganitong edad, mas ilaan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod kay Allah, inshallah. Na hindi na yung gugugulin pa niya yung kanyang panahon sa paglalaro o paglilibang at iba pa. Pero syempre, kung sisimulan niyo ito ng mas maaga, mas okay. Diba? Mas okay, inshallah. Pero yung karamihan talaga sa mga tao, sa edad na ito sila ay nagiging matured talaga. So sinasabi, wakila, walaha tub'atu ar-rusul. Sa edad na ito na 40, isinusugo ang mga propeta. So maaaring kahit si Musa alayhis salam, nung naging sugo siya o propeta, nasa edad na rin siya na 40. Liban na lang kay, syempre kay Isa alayhis salam, na baby pa lang siya, nagpakita na siya ng aya, maaaring bata pa lang siya, ay tinutupad na niya yung kanyang tungkulin bilang propeta, at ganoon din si Yahya. Kasi hindi naman sila tumanda talaga. Si Yahya, kasing edad ni Isa alayhis salam, at naunang namatay si Yahya kay Isa, kumbaga, ibig ko sabihin, bago pa maipako si Isa alayhis salam, namatay na si Yahya. So nasa mga 30 years old lang sila ng si Yahya 30 years old, sa 30 years old lang siya ay namatay. Pero yung mga propeta raw at mga sugo, hinihirang sila ni Allah sa ganitong edad, sa edad na 40 pataas. Bada tala'it al-nubuwa, taluhu at talma, sa mga panahon na ito ay lumilitaw ang mga palatandaan ng pagkapropeta at pagkasugo. Pamindalika anna hajaran bi Makkah kana yusallim alayh. At kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga naunang bahagi pa lang ng kanyang pagkapropeta, nakita na yung mga palatandaan o tanda ng kanyang pagkapropeta. Kabilang na ilang mga himala, syempre. At nangyari na dito yung pagbati ng mga bato kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salam. Binabati siya ng salam ng mga bato. Binabati siya ng salam ng mga bato. At iniulat itong mga bato na ito, kahit yung maliit na bato, ay buwabati ng salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isa sa mga naunang mga aya ng kanyang pagkapropeta. At gayon din,
Wa minha annahu kana yara ar-ru'ya as-sadiqa, at kabilang sa naunang mga anyo ng wahi. Yung bago pa dumating si Jibril alayhi salam sa kanya at ibinaba yung mga naunang aya ng Suratul Alaq, na nanaginip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng malilinaw na mga panaginip habang siya ay natutulog. Nakikita niya yung panaginip na yun na napakalinaw. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falakasub hatta badat ala dalika 6 ashhur. At matapos niyo mapanaginipan, magkakatotoo yung napanaginipan niya kinabukasan o sa mga susunod na mga araw. At nangyari ito sa loob ng 6 na buwan. Nangyari ito sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, dito, sa pagkakabanggit sa libro na ito, nabanggit na yung mga panaginip bago pa man niya nakita si Jibril alayhis salam. Kumaga dito, mauunawaan natin na bago pa man siya makatanggap ng Quran, ay dumating na ang mga kapahayagan sa kanya sa anyo nga ng panaginip. Pero syempre, hindi lahat ng wahi ay nasa Quran. Okay? Dapat ma-distinguish yun. Hindi lahat ng kapahayagan ay nasa Quran. Kasi yung sunnah, actually, wahi din siya, pero wala yun sa Quran. At ganyan din nga yung mga napapanaginipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauunawaan nyo na kabilang sa mga wahi, kabilang sa kapahayagan, pero hindi kabilang sa Quran yung mga nalalaman niya mula roon. Ibig sabihin, bago pa man niya nakita si Jibril alayhis salam, ayon dito, ay unti-unti nang nakikita yung mga tanda o aya ng kanyang pagkapropeta. Wa muddatin nubuwa 23 sana, ang tinagal ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 23 years. Mula nung edad niya na 40 hanggang sa siya ay mamatay sa edad na 63 o 62. Hanggang sa kanyang kamatayan. Fahadhi ru'ya juz'un min 46 juz'an minan nubuwa. Sa nababanggit sa hadith na ang unang bahagi ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumagal ng 6 months ay kumbaga 1/23 na bahagi o 1/, tama, Sito 40, hindi, 46 pala. 1/46 na part ng nubuwa. So yung tinutukoy dito, exactly rin kasi yung 6 months, ito ay 1/46 kung sa fraction ng 23 years ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon siya exclusively nakakatanggap ng wahi sa pamagitan ng kanyang panaginip. Falamma kana Ramadan min as-sanata thalitha min azlatihi sallallahu alaihi wasallam bihira sya Allahu an yufida min rahmatihi ala ahli al-ard. So nga sa ikatlong taon ng pagtambay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghar Hira, pinahintulutan na ni Allah na pagliwanag ang revelasyon o ang kapahayagan sa mga tao at lumaganap ang habag ni Allah sa mga nasa lupa. Alhamdulillah. Faqramahu bin nubuwati wa anzala ilayhi Jibril bi ayati minal Quran. So dito, saka lamang ipinadala si Jibril alayhis salam at daladala nga niya ang mga aya ng Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So dito, maunawaan natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging propeta doon lang sa panahon na nakita niya si Jibril alayhis salam, nang natanggap niya ang mga unang aya sa Quran. Pero bago pa yon, lumilitaw na yung mga tanda ng kanyang pagkapropeta. Pero hindi pa siya officially, kumbaga, propeta dahil wala pa siyang natatanggap na kapahayagan mula sa Quran o kabilang sa Quran, pero natanggap na niya yung mga wahi sa anyo nga ng mga panaginip na
nagkakatotoo, alhamdulillah. So dito, sa loob ng 3 taon na ito, kumbaga, dahan-dahan lang na inihanda si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natanggapin ang pagkapropeta, alhamdulillah. Sa susunod na matatalakay natin, inshallah, dito natin tatapusin ito. Yun ang eksaktong pagkikita nila ni Jibril alaihis salam. At sinasabi sa mga ulat na nangyari ang pagkikita nila na ito sa ika-21st na gabi ng Ramadan. At sa pagtataya ng ilang mga historian, nangyari ito noong August 10, 610 CE. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang edad niya ay 40 years, 6 months, at 12 days. Kumbaga sa Hijri calendar, sa lunar calendar na ginagamit ng mga Arabo. At kung sa Gregorian calendar naman, 39 years, 3 months, and 22 days. So, yun yung kanyang naging edad nung panahon na first time niya makaharap si Jibril alaihis salam. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.